May isang kakayahan si Naruto Uzumaki, na halos nakalimutan ng buong fandom. Ito ang Truth-Seeking Orbs, isang kapangyarihan, na nagmula sa Six Paths Chakra na kayang sirain, kahit ang pinakamalakas na ninjutsu, sa buong shinobi world. Sa video na ito, aalamin natin. Ano ang Truth-Seeking Orbs? Bakit ito napakalakas? Bakit hindi na ito ginamit ni Naruto? At kung kaya pa ba niyang gamitin ito sa hinaharap? Kung Naruto fan ka, siguradong may matutuklasan kang bagong theory sa video na ito. Subscribe ka na, para sa mas maraming anime secrets, theories, at hidden details. Akala mo alam mo na lahat tungkol kay Naruto. Pero may isang kakayahan si Naruto, na halos nakalimutan ng buong fandom. Ito ang isang teknik na kayang baguhin ang takbo ng laban, kahit laban sa mga Diyos ng Shinobi World. Ang tanong, bakit hindi na ito ginamit ni Naruto? Alamin natin ang nakalimutang kapangyarihan ni Naruto. Sa buong kasaysayan ng Shinobi World, maraming kakayahan si Naruto Uzumaki na nagbigay ng takot kahit sa pinakamalalakas na kalaban. Mula sa Shadow Clone Jutsu, hanggang sa Rasen Shuriken, at ang kanyang napakalakas na Six Path Sage Mode. Pero may isang kakayahan si Naruto na halos nakalimutan ng maraming fans. Isang ability na minsan niyang ginamit. Pero pagkatapos noon ay halos hindi na muling nakita. Ang kakayahang ito ay ang Truth-Seeking Orbs. Ano nga ba ang Truth-Seeking Orbs? Ang Truth-Seeking Orbs ay mga itim na sphere ng chakra na naglalaman ng lahat ng chakra nature. Ibig sabihin, wind, fire, lightning, earth, water, yin, yang. Pinagsama-sama sa isang napakalakas na chakra weapon. Ang kakayahang ito ay ibinigay lamang sa mga taong may Six Paths power. Bakit ito napakalakas? Ang Truth-Seeking Orbs ay may kakayahang mag-disintegrate ng kahit anong ninjutsu, magtanggal ng chakra constructs, sirain kahit ang pinakamalakas na depensa. Sa madaling salita, halos walang teknik sa Shinobi World na kayang humarang dito. Kahit ang mga legendary ninja ay nahihirapan laban dito. Bakit ito nakalimutan? Ito ang misteryo na matagal nang pinag-uusapan ng fans. Pagkatapos ng laban-laban kay Kaguya at ng Fourth Great Ninja War, halos hindi na muling ginamit ni Naruto ang Truth-Seeking Orbs. May ilang posibleng dahilan. Isa, Six Paths Chakra Limitation. Maaaring hindi na niya kayang i-maintain ang power na iyon palagi. Dalawa, balance ng power. Kung patuloy niyang gagamitin ito, halos wala ng kalaban ang kayang tumapat sa kanya. Tatlo, story direction. Sa mga sumunod na kwento, mas pinili ng story na i-focus ang ibang abilities ni Naruto. Pero gaano ito kalakas? Kung gagamitin ni Naruto ang ability na ito sa kanyang prime, posibleng kaya niyang kalabanan ang karamihan sa mga Otsutsuki ng mas madali. Ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwala na ang Truth-Seeking Orbs ang isa sa pinaka-underused powers ni Naruto. Sa dami ng powers ni Naruto, ang kanyang nakalimutang kakayahan ay patunay kung gaano siya kalakas bilang shinobi. Pero hanggang ngayon, isang malaking tanong ang nananatili sa fandom. Babalik pa kaya ang kapangyarihang ito? O tuluyan na itong nawala sa kasaysayan ng Shinobi World? Tanong sa mga tunay na Naruto fans. Kung gagamitin ni Naruto ulit ang Truth-Seeking Orbs, sa tingin mo, kaya ba niyang talunin ang mga malalakas na villain na ito? A. Ashiki. B. Momoshiki. C. Kaguya. Comment nyo sa baba. Tingnan natin kung sino ang may pinaka-solid na theory.